Ang ilang naganap sa nakaraang episode, naglabas ng utos ang CEO ng Royal Hotel na si Sojin ay kasama na sa kanyang lahat ng lakad, at noong malaman nga iyon ng dalaga siya ay lubos na gimbal sapagkat ang pangako niyang umiwas ay malabo nang mangyari, ngunit sa kasamaang palad ang dalas ng kanyang pag-escort sa kanyang boss naging sanhi naman iyon ng pagtambak ng ilan niyang trabaho sa opisina na siyang dahilan kung bakit kinakailangan niyang mag-overtime pagkatapos ng buong araw. Pag-uwi niya dumaan siya sa malapit na convenience store bumili ng ilang pagkain at uminom ng beer pero dahil sa matinding pagkapagod agad siyang tinamaan tapos nakita siya ng kanyang boss huminto ito at siya ay nilapitan. At matapos nga ang mahabang pag-uusap natapos tayo ng tumalon ng eksena kung saan nagising ang dalaga na puno ng pagtataka kung bakit kasama niya ang kanyang boss na magkatabi na sila sa kama at sa pagpapatuloy ng ating recap. Sa kinabukasan, pagmulat pa lamang niya ay laking pagtataka matapos tumambad na bakit nakikita niya si President Cho sa ganito kaaga, niyayakap at mukhang inalagaan sa buong oras ngunit ang pangyayari na ito ay kanyang inisip na kung ito'y isang panaginip ba lamang, sa pagkalito ay pinindot-pindot nito ang pagmumukha ng kanyang boss pero dahil sa kanyang ginawa nagising na rin si Juan at nagsalita ng babala. Kung patuloy daw siyang tutuksuhin ay baka hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili ang kanyang pahayag na iyon ay malinaw na sinasabi dito bagaman sila'y magdamag magkasama ngunit tiyak na walang nangyaring kakaibang bagay. Sa pagsasalita na iyon ni Juan ay lubhang nagulat siya at natiyak na ito'y hindi isang panaginip kundi ito'y tunay, mabilis siyang bumalikwas ng bangon at humingi ng paumanhin. Nito rin ay mahinahon niyang itinanong kung bakit siya ay naririto na kasama ang kanyang boss. Sinabi nitong si Juan na natagpuan kita sa isang kalye na pag-alagala at pagkatapos din ay itinanong kung walang naaalala si Sojin sa mga nangyari kagabi at kahit paano naman ay may natira pa siyang ilang alaala. Alaala kung paano siya niyaya na ng kanyang boss na umuwi gayong wala na sa katinoan ang pag-iisip doon sa labas ng convenience store na hindi niya tinanggap ang alok bagkus nakiusap na pagbigyan pa siyang uminom kahit isang bote. At nang maubos ang isang bote nakita naman ng lasing na si Sojin ang isang hardin ng bulaklak at ito'y kanyang pinagdiskitahan na di umano napakaganda daw ng bulaklak na ito at sa kabila naman ay sinabihan siya ni Juan na kung ngayon lamang ito nakakita ng bulaklak gayong iyan ay pangkaraniwan. Sa kasamaang palad ay hanggang dito lamang ang kanyang naalala sa ngayon, habang pilit niyang inaalala kung ano pang mga pangyayari ang hindi matandaan inalok siya ng kanyang boss na magkape muna bago umalis dito sa kanyang pamamahay. Nang mabanggit ni Juan ang ilang salita ukol sa pananatili, si Sojin na nagtataka kung anong ibig sabihin ng mga pahayag na iyon dito'y may dumagdag sa kanyang isipan ang pagtatangka nilang paghahalikan. Nag-flashback ang sinabi ni Mr. President siya na ang tatapos sa kanyang sinimulan, kaya naman sa maglaon bagaman nung umpisa ay bahagyang nagulat ngunit humantong rin sa pagpapatuloy. Dahil dito sa malinaw na nagawa niya habang siya ay may tama ng alak sa tindi ng kahihiyan matapos maging malinaw ang pag-iisip ay kulang na lamang tumagos sa pader upang makatakas. Sinisisi nito ang kanyang sarili kung bakit daw niya iyon nagawa at kung siya ba daw ay nasisiraan na ng ulo. Makalipas ang ilang saglit nang siya ay matapos magbihis sabay nito ay nakapaghanda na rin ng kape ang kanyang boss, kaya't nang siya ay lumabas ng kwarto hinanap si Sir Juan upang ipaabot ang kanyang pag-alis. Kaso pinigilan muna siya gayong ang kape ay halos tapos na ihanda, wala na rin siya nagawa kundi ang pumayag kahit may pagtataka na kung bakit tila ba may nabago sa pakikitungo ni boss. Sa isipan habang ibinibigay ni Juan ang kanyang kape iniisip kung bakit naging malamig ang pakikitungo at may toyo. Marahil ba daw ito ay tungkol sa kanyang ginawang marahas na pagkilos kahapon, sa kabila naman malamig nga nagsalita si Juan na ang sabi sa palagay ko naman ay mas maayos na ang iyong pakiramdam bago ka pa uminom nito ngunit ngayon, inumin mo pa rin ito. Ipinaabot niya ang kanyang pasasalamat ngunit sa loob-loob ay hindi siya sanay na ganito kalamig ang pakikipag-usap ni Mr. Cho gayong kadalasan siya ay palaging masigasig at masiyahin. Ito'y kahalintulad na parang sila'y hindi talaga magkakilala kundi isang estranghero ngunit hindi naman daw iyon sigurado kung gayon nga ang tanging dahilan, para bang ang paraan ng paghawak niya kahapon ay isang kasinungalingan. Nakikipag-usap si Juan nang hindi magawa ang tumingin upang malaman kung gaano na ba katagal sa kumpanya niya ang ating dalaga, ito'y kanyang sinagot na halos 3 linggo na rin. Pagkatapos ng kanyang pagtugon, humingi ng patawad si Boss Juan gayong hanggang ngayon siya ay nakasentro pa rin doon sa kanilang mga lumang alaala. Sinabi din niyang whether or not na kung gusto mo pang magpatuloy sa hotel o hindi iyon ay nasa sa iyong sarili ng pagpapasya.
Siyempre, kung magpasya kang lumipat sa ibang kumpanya hindi kita pipigilan. Dahil sa mga pahayag na iyon na hindi man direktang pagpapalayas, ngunit malinaw naman na gayon din ang tinutukoy, nalilito na si Sojin na bakit bigla na lamang niya sinabi ang gayong bagay, koasa noong panahong nagsasabi siya ng pag-urong sa pagtatrabaho ay mariin siyang pinigilan. Tinapos na rin dito ni Mr. Cho sapagkat iyon lamang daw ang kanyang nais sabihin, at kapag natapos ng magkape si Sojin ay libre na daw siyang umalis, kaya't nang maubos na ng dalaga ang kanyang kape ay agad na rin siyang gumawa ng dahilan na umalis gayong para na din ice water ang pakikitungo ng lalaking madalas ay hindi ganito ang ugali, sa sandaling ipaabot niya ang kanyang pamamaalam ay ni hindi man lamang nagbigay kahit isang salita si Juwan bagkus walang kibo at nanatiling tahimik. Si Sojin naman na balisa sa paglalakad dito pa lamang lumabas ang tunay niyang pagkabagabag. Na bakit daw tila ba ang kanyang nararamdaman sa sandaling ito siya ay isang basura na basta na lamang itatapon, kung saan ay hindi siya makapaniwala na sa isang saglit ay biglang mag-iiba ang ihip ng hangin. Ngunit bakit nga ba naging malamig ang pakikitungo nitong si Cha Juwan na ngayon ay halatang may malaking problema sa mga sandaling ito dahil ang siyang mga nangyari kagabi na tumpak naman sa naalala ni Sojin. Oo nga at siya ay nag-aya ng umuwi nagboluntaryo upang ihatid ang dalaga kaso nga ay nakiusap na kung pwedeng mag-isang bote pa na iyon ay kanyang pinahintulutan at habang umiinom nakipagkwentuhan siya dito. Subalit kung babalikan hanggang dito lamang ang malinaw na naalala ng ating dalagita hindi na niya naalala ang sumunod na mga nangyari ang kanyang pagbibiro tungkol sa nahuhumaling siya sa Wales, at ang kanyang biro na iyon ay nakitang magandang pagkakataon ni Juwan upang magtanong kung siya ba daw ay magugustuhan din kung sakasakali kaso, may pasuspend sumagot si Sojin ngunit sa kinalaunan ay malinaw niyang sinabi na kailanman ay hindi niya magugustuhan ang lalaking may-ari ng guest house. Hindi dahil sa isang rich kid si Juwan kundi sa dahilan ng pagtitiwala. Namumuo pa rin ang matinding pagkabahala ni Sojin sa kanyang puso at nahihirapan ng muling magtiwala dahil minsan ang nilinlang siya ni Juwan dahil doon ay paano pa daw niya magagawa ang pagkatiwalaan siya nito ngayon sa kasalukuyan. Siyempre batid nito ang kanyang nagawang kasalanan na kung tutuusin iyon ay hindi naman gaano ka big deal. Gayunman ay humingi muli siya ng patawad sa gayong pagkakasala at ipinaliwanag na wala naman siyang intensyon na gawin ang panlilinlang. Talaga nga lamang na nagkulang sa oras upang ibigay ang kaukulan na paliwanag. Ngunit kahit lasing pa si Sojin ay naging matatag pa rin ang kanyang paninindigan na gumawa ng mga alibay, na kung pagkatapos doon sa isla at tapos hindi na sila nagkita pang muli magiging ganito pa rin daw or magaganap pa rin kaya ang mga tulad nitong worst circumstances. Sa kabila ay nais malaman ni Juwan na kung wala na ba talagang silid para sa reconsideration. Sagot naman ni ating dalagita na kung ako ay isang taong may mas nagpapatawad na puso, marahil ay maaaring mag-iba ang mga bagay. Ngunit kahit na ipinaliwanag ni Juwan na hindi naman siya ang gumawa ng mga bagay na hindi kanais-nais, niwala nga daw siyang naging ambag kahit anong ginawang makakasakit bukod sa isang kasinungalingan ngunit hindi pa rin ito tinanggap ni Sojin. Bagkus sinabi niyang ako ay isang taong nagpupumilit na alagaan ang aking sariling katawan at puso. Noong sandaling iyon ay hindi na nakipag-argumento pa si Mr. Chang ngunit kahit naging matatag ang pagtutol, hindi niya hinayaan si Sojin na gumala sa kalye habang lipang sa alak isinakay niya ang dalaga sa kanyang likuran upang dalhin sa kanyang kotse at iuwi sa kanyang mismong bahay gayong hindi na rin niya matanong ng ayos kung saan ito nakatira. Habang pasan niya ito sa likod, napansin na tila kulang sa timbang kaya't nagmungkahi na kumain pa ng mas maayos upang mapanatili ang mabuting kalusugan. Pero sa sinabi niyang iyon ay para na rin daw ang tatay ni Sojin ang nagsasalita ng gayong tagubilin. Sa sandaling ito na-miss ng ating dalaga ang kanyang ama matapos mabanggit sa kanilang usapan, dahil nga nabanggit ang pangungulila inalam ni Juwan kung ang ama ni Sojin ay hindi na nito kasama, at dito'y inamin ni Sojin na gayon na nga yumao na siya kaya naman ngayon ay mag-isa na lamang sa buhay. Samantala, ipinangako pa naman daw ni Ginoong Pangulo na gagawin niya ang lahat ng bagay upang mapasaya lamang si Sojin kaso, paano niya ito gagawin gayong patuloy at paulit-ulit siyang tinatanggihan at kahit isang senyales ay wala man lamang, kaya't hindi na nito alam kung ano ang susunod na gagawin. Pagkalipas ng ilang araw, makikitang hindi umalis si Sojin gayong kasama pa ito sa meeting at inihayag ni Secretary Kim ang tungkol sa darating na event dito sa hotel at kanyang ipinaliwanag na dahil ang ika-15 anibersaryo ng partido para sa Sinju Trading ay gaganapin dito sa kanilang hotel sa oras na ito magiging abala sila pare-pareho at dapat maghanda.
ang Sinju kung saan nagtrabaho si Sojin kaya naman dahil dito ay nawala siya sa focus ng pagtalakay dahil sa madaming tanong ang bumagabag dito na bakit sa dami ng hotel na taon pang dito sa kanyang pinapasukan. Nang matapos ang kanilang pagpupulong, biniro siya ng kanyang isa sa katrabaho na ang Sinju Trading ay kung saan nga siya huling nagtrabaho na ito naman ay hindi niya itinanggi, ngunit dahil sa kanyang karanasan doon inasahan siya ng mga katrabaho na magiging maayos ang event sapagkat kilala daw niya naman ang kabilang partido. Ayaw niyang mangako na marami ang kanyang magagawang tulong kahit na dati siyang empleyado ng Sinju Trading. Hindi pa gaano nagtatagal, nakatanggap siya ng maraming mensahe mula sa kabilang kumpanya at ang ilan dito'y nagtatanong kung alam na ang tungkol sa gaganaping anibersaryo ngayong taon ng Sinju Trading ay gaganapin sa Royal Hotel na mukhang magkikita daw muli sila sa lalong madaling panahon, umaasa na magiging maayos ang mga bagay-bagay. Oh my goodness na lamang ito na bakit naman daw mula dito sa kanyang recently na trabaho ay siya ang inaasahan hanggang sa kabila ay gayon din ang nais kaya naman halos sumakit na ang ulo nito sa kaiisip. Umasa na lamang siya na sana ay walang anong hindi inaasahan na mangyayari sa oras na iyon at dito'y pinili na huwag nang masyadong mag-overthinking at pagkalipas ng isang linggo. Sa araw na ito gaganapin na ng Sinju Trading ang kanilang ika-15 anniversary celebration, at inihanda naman ng hotel ang kanilang pinakamarangyang venue para sa ganito kalaking event. Maya-maya ay isa-isa nang pumapasok ang mga bisita na may mga mag-agarang bihis habang sa kabilang banda, naghahanda na rin ang mismong CEO ng hotel na may 2 tagapaglingkod na umaasikaso. Bagamat may umaasikaso na sa kanya ay ipinatawag pa rin niya si Sojin di nagtagal ay may kumatok sa labas ng pinto kaya't sinabihan niyang tumuloy na sa loob ng silid. Pumasok si Sojin na may hindi masayang mukha at na ang bungad ay kung bakit daw siya ay ipinatawag. Ngunit bago magsalita si Juan ay inutusan niya muna ang 2 naglilingkod na maaari na silang lumabas, sabay na sumagot ang 2 ng pagsang-ayon. Nitong wala na ang 2 tao ay nakisuyo si Mr. Cho na lumapit sandali sa kanya si Sojin na bahagya naman nitong ipinagtaka. Nito rin na siya ay nasa gilid na ng kanyang boss agad nagtanong kung ano bang kailangan samantalang si Juan ay ipinapakita na nahihirapan sa pagpili ng necktie. Sa harapan ng salamin, humingi ito ng payo kung alin sa 2 necktie ang higit na babagay raw sa kanya, bagaman daw alam niyang alinman sa mga ito ay maganda ngunit dahil sa ito'y isang malaking pagtitipon, nakakahiya raw na mahusgahan ang gaya niyang isang presidente ng dahil lamang sa necktie. Sabi naman ni Sojin, sa halip na magtiwala sa aking paghusga, sa palagay ko ay mas mainam na humiling ka ng payo sa mga eksperto. Pero mas magtitiwala daw itong kanyang boss sa kung alinman sa 2 ang pipiliin ng kanyang secretary Hyun, sa kabila ay natigilan ang ating dalaga sa sinabing iyon ni Juan gayong malinaw naman ang sinabi nito lamang nakaraang linggo. Na kung nanaisin na niyang umalis or lumipat ng kumpanya ay hindi na siya nito pipigilan anuman ang maging dahilan ngunit bakit ngayon ay tila nagbago na naman ang ihip ng hangin, sapagkat inaakala pa rin niya na ito'y nagagalit pa rin. Dahil hindi naman mahirap ang hinihiling, hinawakan niya ang plain na kurbata sabay sinabing mas mahusay piliin ang payak na kurbata. Subalit matapos nito'y bigla namutla at nahiya nang mapansin na hindi tinitingnan ni Juan ang necktie bagkus siya itong tinitingnan ng matalas ngunit kaakit-akit. Sa makaringking niyang reaksyon na halata nitong si Mr. Pangulo na napupugian sa kanyang mga pormahan itong kanyang secretary habang sila'y nagkakatinginan sa harap ng salamin, dahil hindi na rin halos may tago ni Sojin ang kanyang pamumula ng mukha sinikap niyang humarap muna sa ibang bahagi gayong patuloy pa rin siyang niloloko ng boss nito. Subalit sa gitna ng maayos na pag-uusap at sa biro ni Cho Juan na parang maraming nais ipahayag ukol sa kanyang itsura sa sandaling ito, ngunit sa kabila ay bumalik na naman ang pagiging outcast ng ating dalagita sa pag-iisip na lumampas na naman daw siya sa linya. Walang ideya si Mr. Cho na naging big deal na sa kanyang secretary Hyun ang pag-uusap nilang ito. Sa ibang bagay naman ay natutuwa siya sa panlasa ni Sojin sa pagpili ng necktie kaya't ang payak na kurbata na din ang kanyang nais gamitin sabay humiling na kung maaaring isuot ito sa kanya na siya namang mabilis sinang-ayunan ni Secretary Hyun. Habang patuloy na inaayos ni Sojin ang kurbata ay hindi man lamang kumurap si Juwan sa mga sandaling ito hanggang maya-maya ay napansin niyang animoy balisa si Secretary Hyun o kabado. Ang pagtahimik na ito ni Sojin ay nagbibigay lamang ng senyales na may malalim na iniisip,
Kaya naman ay kaagad binasag ni Cha Ju-won ang katahimikan, nagtanong na kung kinakabahan, ngunit mabilis na tugon ni Sojin ay hindi siya kabado, gayong ang ganoong uri ay hindi makakatulong. Napag-alaman rin ni Mr. Cha na pinamunuan ni Sojin ang paghahanda ng event na gaganapin ngayong araw, at dahil sa kanyang malaking tiwala sa kakayahan ng ating bida, tiyak daw na ang mga bagay ay maayos at perpekto. Nitong mabanggit na nga ang tungkol sa event, hindi na naglihim si Sojin at inamin na sa totoo ay talagang siya daw ay medyo kinakabahan. Palihim tumawa ang presidente ng kumpanya, kaso iyon ay hindi lingid kay Sojin na siyang dahilan din ng pagdagdag ng kanyang kaba, at dito naman sa lobby ng hotel isa-isa nang dumarating ang mga pinuno ng Sinju Trading. Sa sandaling ito ay dumating na rin ang talong guest na kasama ang kanyang fiancé. Ngunit si Hyun-jae ay lumilipad ang isip dahil sa ito'y may hinahanap na mahalagang personalidad, gayong noong isang beses na kumain sila sa labas ng kanyang fiancé ay nabanggit nito si Secretary Hyun na kung naaalala pa siya ng boyfriend, ngunit ang hindi lamang alam ng batang babae ay may malagim na nakaraan si Sojin sa kanyang future husband. Noon din ay nasabi niya na si Sojin ay nakita niyang napadpad doon sa Sinju Trading hindi dahil sa babalik kundi kumakatawan sa pag-aasikaso ng event. Nabanggit rin ni Sarang na siya ay talagang magaling sa aspeto ng trabaho, at ngayon ay nagtatrabaho siya sa Royal Hotel, at dagdag na may papuri na mukhang gumawa siya ng isang mahusay na paglipat ng kanyang career. Dahil dito'y nalaman na ng talong guest kung saang sulok ng Korea niya mahahanap ang pinaglaruan na babae, at kung tunay man nga daw na naroroon siya sa Royal Hotel, siya ba daw kaya ay sumali sa kupunan ng mga Executive Secretary Office. Sa kasalukuyan, napansin ni Sarang na kumikilos ng kakaiba si Hyun-jae, kaya't agad nitong tanong kung sino ang hinahanap, ngunit mabilis din ang isip ni Hyun-jae upang gumawa ng alibay na wala daw siyang hinahanap pero medyo kabado. Upang maibsan ang kaba, magiliw na sinabi ng batang babae na ngayong araw ikaw ang pinakagwapo dito at ikaw ay akin na may pag-ibig na tinig. Ngunit sa sandaling ito ay lumabas na ang tunay na makisig, at magkakasama na papasok sa event venue ang trio. Sabay nito sa wakas nakita na rin ng talong guest ang tao na kanina pa niya hinahanap. Si Cha Ju-won na siyang presidente ng kumpanya ay naging abala sa pakikipag-usap sa pinuno rin ng Sinju Trading. Ipinaabot niya dito ang pinakamalugod niyang pasasalamat sa pagtitiwalang dito sa kanyang hotel. Ginanap ang isa sa makasaysayang pagdiriwang. Ang matandang lalaki ay medyo nabigla ng bahagya ng personal na iniabot ni Mr. Cha ang kanyang kamay, sapagkat hindi sukat akalain ng mga taga-Sinju na ito'y personal na ipapakita ang sarili. Maya-maya rin ini-announce na ang pagsisimula ng pagdiriwang mula sa mikropono. Inanyayahan ang lahat na maaari nang maupo sa mga nakatalagang mesa, subalit taliwas ang ginawa ni Hyun-jae, gayong sa halip umupo ito'y nagpaalam sa kanyang kasintahan na siya ay papasyal muna ng banyo. Walang kaalam-alam si Sarang sa tunay na pakay ng kanyang fiancé na ang paalam niyang iyon ay isa lamang pagtakip sa tunay na layunin, samantala paglabas pa lamang ni Hyun-jae ay nakita niya kaagad ang hinahanap nito at gumawa kaagad ng baliw na eksena. Sa hindi inaasahan, lumabas rin si Ju-won na hindi malinaw kung bakit, ngunit dito nga ay nakakarinig siya ng isang matinding pagtatalo sa pagitan ng isang lalaki at babae na tiyak nagtatalo base pa lamang sa tono ng mga sigaw at salita. Dahil hindi nito nakikita kung sino ang sangkot, walang anumang reaksyon bukod sa pagtataka kung sino ang sumisigaw sa gitna ng pasilyo. Ngunit bago pa madala ng talong guest ang kanyang chicks, mabuti na lamang at ito'y kanyang nakita, dahil kahit sino ang makakita ay siguradong matitiyak na may nangyayaring pamumuwersa at karahasan. Sa panig mismo ng dalawa ni Sojin, pasigaw niyang inuutusan si Hyun-jae na bitawan ang kanyang kamay, ngunit ito'y hindi ginawa ng kanyang ex-boyfriend, bagkus patuloy sa pagtatanong na bakit daw hindi man lamang sinasagot ang kanyang mga tawag at kung sinusubukan bang siya ay mabaliw sa kaiisip. Sa kabila nito ay nagawang sumagot si Sojin ng buong tapang, binanggit niyang nakablock sa kanyang telepono ang numero ni Hyun-jae, kahit ang totoo ay pinalitan na talaga niya ang kanyang number, subalit iyon ay hindi na niya sinabi. Idinagdag din niyang bakit kumikilos pa ng ganito, gayong wala na sila dapat pang pag-usapan sapagkat matagal nang natapos ang kanilang relasyon. Ngunit iginiit pa din ni Hyun-jae na malinaw naman daw niyang sinabi ang kanyang pagtutol sa breakup at kailanman ay hindi niya balak iyon sabihin at gawin, at kung sa palagay ba daw ng ating dalaga ang pagtatago dito ay mapipigilan na ang kanyang pagsisikap na siya ay hanapin. Bukod sa pagtutol, pinagbantaan pa nito si Sojin na di umano ay huwag nang pahirapin pa ang mga bagay-bagay, mag-isip ng mabuti upang sa gayon ay maging simple,
At kung sakali man na hindi maibigay daw ni Sojin ang kanyang kailangan ay may ibang tao na magdudusa. Sa kabila naman ay hindi makapaniwala ang ating bida na nagawa niyang patusin ang lalaking ito na higit pa sa isang siraulo na hindi makaintindi ng paulit-ulit na paliwanag, ngunit habang sila'y nasa kalagitnaan ng matinding pagtatalo, may isang hindi inaasahang mangyayari gayong bigla na lamang tumapon ng malayo ang talongges matapos tumama sa kanyang mukha ang isang solid na suntok. Biglang-bigla si Sojin sa mabilis na pangyayaring ito, subalit lubos pa siyang nagulat nang makita kung sino ang gumawa ng pagtatanggol na walang iba kundi ang kanyang boss, na sinasabing hindi na kailangan sayangin ang laway sa bastard na lalaki habang sa likod ay walang ibang masalita ang ating dalagita kundi bigkasin ang president na puno pa rin ng pagkagulat. Tinatanong ni Mr. Pangulo kung sino ang walang modo na bastard ang gumagawa ng marahas na eksena dito sa kanyang teritoryo at sa panig naman ni Hyun-jae na hindi pa rin makatindig sa tinamong pinsala ay napatanong na lang kung saang impyerno siya bumagsak. Subalit ang pagsasalita ni Sojin na tinatawag niyang president ang lalaking sumuntok, dito'y nalaman niya na rin kung sino nga ba ang nakialam at nagpahinto sa kanyang mga balak. Bagamat alam na niyang hindi basta-basta ang lalaking sumuntok sa kanya ay naging mayabang pa rin ito, sinabihan si Juwan na dapat daw ay hindi na ito nakialam bagkus tumalikod at magpanggap na walang nakita sapagkat ito'y personal na bagay na ng kanyang empleyado. Dagdag pa ng talongges ay kung saang gangster namumuno si Mr. Cho Juwan gayong basta na lamang nanununtok ng walang basehan. Sa kabila ay hindi nagpaapekto ang Pangulo bagkus anuman daw ang sabihin kung siya ay isang boss ng gangster organization ay walang may pake gayong kaya siya daw ay nakatayo dito sa isang personal na dahilan para kay Hyun Sojin. Dahil malinaw na sinabi ni Juwan ang tungkol sa kanyang pagka-interes, may panunuya na tinanong ng praning na si Hyun-jae itong si Sojin kung anong ibig sabihin dito ng lalaking tinatawag niyang presidente at kung may nahanap na ba daw siyang bagong lalaki. Sa kabalintunaan na pahayag na iyon ay galit na sumagot si Sojin upang pigilin ang walang katotohanan at walang kwenta na sinasabi ng dati niyang boyfriend ngunit nahinto matapos marinig sa bibig mismo ng kanyang boss ang isang panayam na hindi inaasahan. Sapagkat sinabihan ni Cho Juwan ang talongges na bakit mo sisisihin ang isang babae gayong ako naman itong interesado. At hindi pa dito natapos ang pagganti gayong idinagdag ni Mr. Cho na duda ko ay bukod sa wala kang modo ay maliit din pala ang iyong pag-iisip. Dahil dito ay mas tumindi ang galit ni Hyun-jae kaya't nang lumapit si Juwan ay malakas din niya itong sinuntok sa mukha sabay ipinagmamalaki ang kanyang sarili na di umano ay mas higit daw ang kanyang kakayahan kaysa sa boss ni Sojin. Ngunit kahit buong-buo na sinalo ni Juwan ang suntok di tulad ni Hyun-jae na tumilapon pero siya ay nanatiling matatag ang tindig. Nang magkaroon ng gasgasang mukha ng Pangulo hindi ito pumayag na dito ito matatapos dahil sinipa naman niya ang praning na Hyun-jae kung saan tumama mismo sa kanyang sikmura dahilan ng kanyang muling pagtilapon sa sahig. Sa kabilang banda ay lubos nang natatakot ang ating dalaga sa kanyang napapanood at walang ideya na karatista rin pala ang kanyang boss at hindi na nito alam kung ano ang gagawin. Samantala hindi na lamang naghintay si Sarang sa pagbabalik ng kanyang fiancé gayong masyado ng mahaba ang oras na lumipas ay wala pa rin ang kanyang kasintahan kaya't ito'y nagpas siyang hanapin hanggang makita ang pagtitipon ng maraming tao, napatanong kung ano ang nangyayari sa lugar na pinagkakaguluhan ng maraming tao. Sinikap niyang sumiksik upang makita rin ang mga nagaganap at dito'y kanyang natagpuan ang hindi inaasahan na eksena dahil si Secretary Hyun ay malakas sumisigaw na pinahihinto sa pagbubugbugan ang kanyang fiancé at isang lalaki na tinatawag niyang president. Sa sandaling ito tila lamang si Hyun-jae gayong nagawa niyang pagulungin si Juwan at si Juwan naman ay nagsusumikap na dumipensa. Bagamat halos maubos na ang boses ng ating dalaga ay hindi pa rin niya magawang patigilin ang pag-aaway subalit nang si Sarang na mismo ang sumigaw na pahinto sa pagsuntok si Hyun-jae matapos marinig ang boses ng kanyang fiancé. Dahil dito ay hindi na niya nagawa pang makabawi sa suntok at sipa na ipinatikim sa kanya ni Mr. Cho. Mabilis tumakbo si Sarang at inalalayan ng boyfriend tinanong din niya kung kayang maglakad at sagot ni Hyun-jae ay siya naman daw ay maayos at hindi nasaktan kahit bakas sa pagmumukha ang maraming sugat at gasgas. Kahit kilala niya ang ating bida matalim nitong tiningnan ang dalawa ni Sojin kung saan kahit hindi man daw niya alam kung ano ang siyang tunay na nangyari ay titiyakin ni Sarang na mayroong magbabayad para dito. Ngunit sa ngayon ang kanyang prioridad ay ang kaligtasan ng kanyang fiancé kaya't inanyayahan niya ito na magpunta sila sa ospital at doon na lamang gawin ang pangunang lunas.
Sa sandaling ito rin dumating na ang resback ni Mr. President kaso tapos na ang laban, nasayang dahil kasama pa naman nito ang ilan sa kanyang mga tao. Gayong hindi lang basta boss ni Secretary Kim ang CEO, lubos siyang nag-alala sa puntong ito, humawak siya sa balikat at tapos kinamusta ang kalagayan. Ipinabatid ni Mr. Chon na siya ay maayos, pero nagyaya siya na magpunta sila sa office para sa first aid kit, ngunit dahil sa may dugo, pag-aalala ni Secretary Kim kung ang pangunang lunas lamang ay sapat na hindi ba't mas mainam kung pupunta daw sila sa ospital, subalit mabilis siyang tinanggihan ng kanyang kaibigan. Bago umalis, lumingon siya sa likod kung saan nakatayo pa rin ng walang kibo si Sojin at pagkatapos inabisuhan na sumunod rin doon sa opisina ng sandali at sumang-ayon dito si Sojin nang may malungkot na pagmumukha.